Ika-58 kabanata sa pagpapatuloy. Nakabantay sa pintuan ang mga pangalawang disipulo. Sinasabi ng isang tao sa kanila na wag kayong matutulog. Idilat niyo yang mga mata niyo. Dagdag pang sinabi sa kanila ni Cheongsang na hindi natin alam kung kailan muling atake ang pamilya Jaigal kay Master Uncle. Hindi natin dapat hayaang madampian nila siya kahit isang daliri. Sumagot ang mga ito na naiintindihan namin. Dumating si Cheongwoo, sinasabi na senior brother Cheongsang. Na napalingon naman ito sa kanya. Ipinakita niya ang dala niya at sinabi na dala ko ang pagkain na gusto ni Master Uncle. Namamanghang napasabi si Cheongsang na ganun ba? Binuksan ang pintuan, sinisigaw ni Cheongsang na padaanin siya. At pagkapasok niya sinabi ni Cheongwoo na naghanda ako ng mga nakapagpapalakas na pagkain para sa iyo, Master Uncle. Tumugon ang ating bida na salamat. Dalhin mo rito. Binuksan ni Cheongwoo ang pagkain na sinabi ng ating bida na wow, ang sarap ng pagkakaluto. Na sinabi naman sa kanya ni Cheongwoo na magpakasaya po kayo, Uncle Master. Habang kumukuha ng karne ang ating bida, hindi makapaniwala si Elder Yang Sobang na napasabi na teka, ikaw. Akala ko ba ang sekta ng Wudang ay hindi kumakain ng karne o umiinom ng alak? Na napaturo pa ito na nagtataka. Na sinabi naman sa kanyang tumatawa ni Elder Mayong Chong na alam iyan ni Jinmu. At pumayag na rin ang pinuno ng sekta. Pinagmamasdan niya ang ating bida at sinabi na ganun ba? Kung pinayagan na ito ng pinuno ng sekta, wala na akong masasabi. Napabulong pa ito na ang sarap niyang kumain para sa isang taong nasugatan. Sinabi naman ng ating bida sa kanya na pero, bakit hindi ka pa umaalis? Sumagot ito na alis na ako. Pero sa tingin ko, kailangan ko munang dumaan sa sektang Wudang. Napasabi ang ating bida sa kanyang isip habang naglalaway si Cheongwoo sa pagkain ng ating bida na gusto niyang dumaan sa sektang Wudang. Bakit? Sinabi ni Elder Mayong Chong na isang karangalan para sa sektang Wudang kung bibisitahin. Mo kami. Pero anong pakay mo roon? Tumingin ito sa ating bida at sinabi na pakay. At tumawa itong kasabay ni Elder Mayong Chong na sinabi na wala naman masyado. Ngayong tapos na ako sa mga gawain ko sa Danjiang ko, naiisip ko lang na magandang idea na dumaan doon bago ako bumalik sa alyansa. Sinabi naman ni Elder Mayong Chong na okay, ipapaalam ko agad sa sektang Wudang. Natumugon muli ito habang tumatawa na okay, sige. Na napaseryoso ng muka ang ating bida at sinabi sa isip na sigurado akong sumulyap siya sa akin kanina. Anong binabalak ng walang hiyang pulubing to? Lumipat ang eksena sa Wudang Mountain. Kung saan ang mga pangalawang disipulo ay nakasilip sa itaas ng pader sa pagdating nila. At itinuro ng isang ito nang makita sila na sinabi na ayon sila. Dagdag pa nitong sinigaw habang makikita ang grupo nila na ayan na si Master Uncle Jinmu. Makikita ang ating bida na nakatingila na sinabi pa ng mga ito na buhok na hindi maayos tulad ng dapat sa isang asetiko. Ang kanyang taiji sword na nakasabit sa balikat niya dahil lang gusto niya. Ang kanyang magaspang na paraan ng paglalakad. Ang astig niya. Na makikita ang mga ito ay nagniningning ang tingin sa ating bida habang naglalakad. Sinalubong naman sila ng tatlo habang sinisigaw ni Jinhyo na Master Uncle Mayong Chong. Natumugon ito habang nagugulat ang ating bida na Jinhyo, ikaw pala yan. Ngunit sa hindi inaasahan nito ang ating bida ang kanyang yakap ng mahigpit habang sinasabi na Jinmu. Na hindi makapaniwalang sinabi sa kanya ni Mayong Chong na hoy ikaw. Paano nakakakilos ng ganito kababa ang isang unang klaseng disipulo? Tumugon ito habang si Jinhee naman ay nakasimangot sa likuran na pasensya na po. Master Uncle. Kasi po talagang ipinagmamalaki ko si Jinmu. Na napasabi naman ang ating bida sa kanyang isip na baka nga trip talaga ng gagong to ang mga lalaki. Na sinabi pa ni Elder Mayong Chung sa kanya na kayong mga tampalasan. Hindi nyo ba nakikita na narito ang isa sa mga dakilang? Nakatatanda ng murim. Napatagilid ang mga ito ng ulo na mukhang hindi naniniwala at sinabi na ano. Sinabing muli sa kanila ni Mayong Chong na sasabihin ko sa inyo ang tungkol sa kanya. Tinanggal ang salukot na nasa ulo nito at masayang sinabi sa mga ito na masaya akong makilala kayo, ako si Yang Sobang. Formal na nagpakilala lang si Jinhyo sa kanya at sinabi na ganun ba. Ako si Jinhyo, unang klaseng disipulo ng sekta ng Wudang. At nang mapagtanto niya ang kanyang pangalan napasabi siya na ano. At nagtayuan ang mga balahibo ng mga ito at napasabi na ano. Yang Sobang. Nasinigawan sila ni Mayong Chong na huwag kayong kumilos ng walang galang.
Magbigay kayo ng nararapat na paggalang. At sinuntok ang kamao nito sa kanilang palad. At yumukong sinasabi nila na ang mga disipulo ng sektang Wudang ay nagbibigay pugay sa Great Windless Beggar, Elder Yang Sobang. Ibinalik ang salukot sa ulo at sinabi sa kanila na ikinalulugod ko kayong makilala. Sinabi pa nito sa kanyang isip habang nagbibigay galang sila sa kanya na kahit na humina na sila, pareho pa rin ang sekta ng Wudang. Matatag pa rin ang loob, malinis kumilos at puno ng dignidad. Itinikom niya ang kanyang kamao ng mahigpit at sinabi pa sa kanyang isip na nahihiya ako sa sarili ko dahil hindi ko sila natulungan matapos silang atakihin ng masamang sektang langit. Na sinabi naman ng ating bida na Master Uncle, gusto ko pong pumunta agad sa templo ng meditasyon para magpahinga. Ayos lang po ba? Natumugon ito na hindi ka ba magbibigay galang muna sa pinuno ng sekta? Naginarte na naman ang ating bida na kunyaring umubo at sinabi na kasi medyo nahihilo pa ako. Na sinabi sa kanya ni Elder Mayong Chong na naku, ako'y masyadong walang konsiderasyon. Ako na ang kakausap sa pinuno ng sekta para sa'yo. Magpahinga ka na agad. Habang inalalayan siya ni Changwo, sinabi ni Mayong Chong na nakipaglaban ka sa Great Windless Beggar, sigurado akong apektado ka pa rin nito. Napatakip pa ito ng bibig at maluha-luha pa nitong sinabi. Na sana ay hindi mo pinapagod masyado ang iyong katawan. Nagniningning ang mga mata ng tatlo at sinabi na Master Uncle. Gusto rin po naming pumunta sa templo ng meditasyon. Marami po kaming gustong malaman. Tumugon sa kanila itong sinabi na tapos na ba kayo mag-training. Dagdag pang sinabi nito sa kanila na kung gagawin daw nila yon, paano ang mga gawain namin sa bawat palasyo? Paano ang pagpupulong sa pagtatapos ng araw? At paano ang paghahanda ng hapunan? Na makikita na pinagpawisan ang mga ito. Nabahagyang ngumiti sa kanila si Elder Mayong Chong. At pagkatapos nagalit ito at sinigaw sa kanila na lahat kayo, bumalik sa loob. At pagkatapos sinabi niya kay Elder Yang Sobang na sige. Umalis na tayo. Natumugon ito habang nakatingin sa mga pangalawang disipulo na nanlulumo na sige, tara na. At lumipat ang eksena kung saan makikita ang templong ito. Kung saan sinasabi niyang Sobang kay Clan Master na matagal-tagal na rin, pinuno ng sekta. Tumugon ito na ang tagal na nating hindi nagkita. Hawak ang tsaa, sinabi pa nito na bakit mo hiniling ang isang pribadong pagpupulong sa akin. Uminom ito ng tsaa at sinabi na didiretso na ako sa sasabihin ko. Sabay baba ng iniinom niyang tsaa. Tumingin sa Clan Master at sinabi nito na hinahanap ko ngayon ang isang lugar na tinatawag na palasyo. Na nagtataka namang nakatingin lang sa kanya ang Clan Master. At pagkatapos sinabi nito sa kanya na hindi ang makalangit na palasyo o ang demonyong palasyo. Kundi ang palasyo lang. May ganitong grupo ba sa Murim? Sumagot ito at sinabi na malamang ay hindi mo ito narinig dahil hindi rin namin alam ang tunay nitong pangalan. Dagdag pa niya na muling uminom ng tsaa na 5 taon ko na silang hinahanap, ngunit wala pa rin akong masyadong nalalaman tungkol sa kanila, kaya wala rin akong masasabi sa iyo. Nagulat ang clan leader at sinabi sa isip na siyang Sobang na sinasabing pinakamagaling sa pagtatago, pagtugis at sa kinggong ay walang nahanap kahit hinabol niya sila ng 5 taon. Pagkatapos sinabi niya na bakit hindi humingi ng tulong sa publiko ang leader ng alyansa. Tumugon ito habang makikita ang silid na ito ay dahil wala kaming impormasyon. Hindi lang namin alam ang kanilang mga pangalan, hindi rin namin alam ang kanilang hinahanap. Napasabi si Clan Master na hindi sigurado sa kanilang mga layunin. Sinabing muli sa kanya niyang Sobang na sila ay mga individual na hindi nabibilang sa mga matuwid na sekta, mga hindi matuwid na sekta, o kulto ng demonyo. Na napatingin ng seryoso sa kanya si Clan Master na nagtataka. At napabulong na hindi sila nabibilang sa kahit alinman sa tatlo. Nangangahulugan iyon na maaari silang nabibilang sa kahit anong kapangyarihan sa buong mundo. Makikita sila mula sa itaas na sinabi pa niyang Sobang na sila ay sinasabing malalakas. At sila ay gumagamit ng mga bagong kasanayang pang-martial arts. Na sinasabing may kakayahang ibagsak ang lahat ng umiiral na lumang kasanayang pang-martial arts ng gitnang kapatagan. Dagdag pa niya na para sa iyong kaalaman, maging ang Eclipse Demonic Cult ay hinahabol sila. Nagulat si Clan Master sa kanyang narinig. At sinabi sa kwento na ang kasalukuyang Murim ay nasa gitna ng digmaan ng 3 paksyon. Hindi tulad ng Orthodox Murim Alliance na nagsisikap na mapanatili ang kapayapaan, ang Eclipse Demonic Cult ay napakalinaw sa kung ano ang gusto nitong makamit. Ang pananakop ng Central Plains Murim.
Hawak ang tsaan ni Clan Master, sinabi pa niya na kung may isa pang bagong kapangyarihan na lilitaw ngayon at lalakas. Kung gayon ay oras na lang ang hinihintay bago masira ang balanse. Kasabay ng sirang balanse, magkakaroon ng kabuluhan. Na sinabi naman niyang Sobang na ang pinuno ng alyansa ay nababahala na kanilang sisirain ang kapayapaan na ating tinatamasa. Na masaya pa niyang sinabi sa Clan Master na kaya naman, balak naming idaos ang kumperensya ng Dragon Phoenix. Tugon naman ni Clan Master sa kanya na ito daw ba ay para maghanda sa sitwasyon kung saan sila ang ating mga kaaway. Umisi siyang Sobang sa kanya at sinabi na tama. Kailangan nating palakihin ang ating susunod na henerasyon ng mga leader. Dagdag pa niya na napagdesisyonan na ng estratehikong militar ang mga instruktor at martial arts na ituturo sa mga mapipili sa pamamagitan ng kumperensya ng Dragon Phoenix. At ang impormasyong ito ay malapit nang ipaabot sa mga sekta na kabilang sa Orthodox Murim Alliance. Humawak sa balbas at sinabi ni Leader Master na naintindihan ko. Ngunit bakit kayo personal na pumunta sa sektang Wudang? Nagdududa akong para lang sabihin sa amin ang tungkol sa kumperensya ng Dragon Phoenix. Napangisi siyang Sobang. At sinabi nito na ang dahilan ay dahil sa batang iyon na nasa inyong sekta. At dito na po nagtatapos ang ika-58 kabanata. Ika-59 na kabanata. Sa pagpapatuloy. Tumugon si sect leader na si Jinmu, ba ang tinutukoy mo? Nakangising tumugon siyang Sobang na oo, dagdag pa nito na hinahabol ko ang palasyo sa Danjiang ko nang makilala ko siya. Naaalala mo ba ang insidente ng kalakalan ng armas na nilutas ni Jinmu? Sumagot ito na yon ang unang tagumpay na kanyang nakamit matapos niyang mapunta sa labas ng mundo. Sinabi sa kanya niyang Sobang, hinala namin na ang insidente ay may kaugnayan sa palasyo, ngunit ang lahat ng kilos ni Jinmu ay nagkasabay sa kanilang lahat, kaya pinaghihinalaan din namin siya. Napasigaw si sect leader na na mabilis namang sinabi sa kanya niyang Sobang na ngunit hindi na namin siya pinaghihinalaan. Kaya't huwag ka sanang magalit. Na ang sect leader naman ay tumugon lang sa kanya ng pagtihim. Sinabi pa sa kanya niyang Sobang na sa anumang sitwasyon, may nakita akong bagay sa gitna ng aking pagsunod kay Jinmu. Ang kanyang katalinuhan. At ang dunong upang makaiwas ng walang aberya sa anumang gulo. Siya ay isang individual na nagdadala ng kakayahang maging ang bayani ng Murim. Dahil mayroon akong utang na loob sa kanya sa pagdududa ko sa kanya, kahit na maikling panahon lamang iyon. Pinalo niya ang lamesa at sinabi pa na ano ang inyong palagay. Bilang paraan ng aking pagtubos sa utang na iyon. Dagdag pa niya na gusto kong ihanda ang kinabukasan ng batang iyon. At lumipat ang eksena kung saan makikita si Chongsang at Changwo na may mga nakasabit sa kanilang braso na mga bato. Nanginginig ang mga katawan ng mga ito na sinasabi ng ating bida na Chongsang, itaas mo ang iyong mga braso. Changwo, ibaba mo ang iyong katawan. Nanginginig ang boses na sinasabi ni Changwo na Master Uncle, sabi niyo po tuturuan niyo kami. 2 oras na po ang nakalipas. Nakasandal sa puno ang ating bida na sinabi niya ng mga pasaway, huwag kayong maging mahina. Napagdaanan ko rin ang ginagawa ninyo. Itigil niyo ang pagrereklamo at gawin niyo na lang. Sinabi naman sa isip ni Changwo na hindi ko pa kayo nakitang gumawa niyan. Pumikit ang ating bida at sinabi na sa pamamagitan ng matibay na pang-ibabang katawan, magagawa mong maglabas ng malakas na kapangyarihan. Ang sakit na nararamdaman niyo ngayon ay magiging pundasyon na magliligtas ng inyong buhay sa hinaharap. Tumugon ng dalawa sa kanya na okay po. Sinabi ng ating bida sa kanyang sarili, habang pinagmamasdan niya ang dalawa na saan pa ako makakagawa ng mga bagay na magiging tagumpay ko. Sana may mangyari. Nakangisi ang ating bida habang pinapaikot ang dahon sa kanyang daliri na ang titulong espada ng sektang Wudang ay medyo kapaki-pakinabang din. Ang mga ikalawang klaseng disipulo ay iba na ang tingin sa akin. Biglang dumating siyang Sobang at sinabi na mukhang nasa gitna ka ng pagsasanay sa iyong mga disipulo. Nagulat naman ang ating bida na napasabi sa isip na dapat umalis na siya kung tapos na siya sa kanyang pakay dito, bakit nandito pa rin siya? Lumapit kay Chongsang at sinabi na ito ang ginagawa namin noong kami ay bata pa. Dagdag pa niya na akala ko hindi na ito ginagawa ng mga tao sa panahon ngayon. Labis din itong nakakasakit ng likod. Naiinis ang ating bida at sinabi sa kanyang sarili na sino ang humingi ng opinyon mo.
At pagkatapos sinabi niya sa ating bida na aking narinig na ang mga tao ay gumagamit ng mga pulseras na yari sa asero para sa pagsasanay sa halip. Nagkutingting ng tainga ang ating bida at tumugon ito na mahirap lang kami. Na muli na namang sinabi niyang sobang na oo, sa tingin ko pareho ang mga asetiko at mga pulubi sa aspetong iyon. Tumingin ang ating bida at sinabi sa kanyang isip na paano tayo naging pareho. Hindi lang kami sakim sa material na bagay at kayo ay namamalimos lang. At hindi tulad niyong mga pulubi na sakim sa pera na magiging mahirap. Malamang ay kumikita kayo ng daan-daang libong niyang kada taon para malaman niyo. At pagkatapos sinabi ng ating bida sa kanya na siya nga pala, bakit ka narito? Tumugon ito na yun daw ba? Kinapan nito ang loobang damit niya hanggang sa ibaba at sinabi na teka lang, dapat ay narito lamang iyon. At nang makapan niya ito sa bandang ibaba sinabi niya na heto pala. Na hindi naman makapaniwala ang ating bida sa kanya. Inaabot sa ating bida na pinagmamasdan niya ito ng kakaiba at ang amoy nito ay kumakalat sa hangin. Sinasabi niyang sobang nakunin daw niya ito. Na napasabi naman ang ating bida sa kanyang isip na kadiri. Masayang sinabi pa sa kanya niyang sobang na ito daw ay isang warrior coin. Nagulat na napasigaw ang ating bida at sinabi na ito ay isang warrior coin. Ang barya ng mandirigma ng sektang pulubi. Ang leader lang at mga nakatatanda na may 8 buhol pataas ang mayroon nito. Ang may hawak ng baryang ito ay makakatanggap ng buong suporta mula sa sektang pulubi basta't hindi lalabag sa kodigo ng mandirigma ng sektang pulubi. Sa sektang pulubi, may mga buhol sila sa kanilang sinturon sa baywang. Kung mas maraming buhol ang mayroon sila, mas mataas ang kanilang ranggo. Nakatingin ang ating bida sa warrior coin na hawak niyang sobang sinasabi niya sa kanyang isip na natutukso akong kunin ito. Ang barya ng mandirigma ng sektang pulubi na hindi makukuha kahit may pera. Na sinabi sa kanya niyang sobang na ito ang paraan ko ng pagpapanatili ng koneksyon ng ating mga kapalaran. Kunin mo ito. Ngunit makikita ang muka ng ating bida na nakatingin sa bandang ibaba niyang sobang habang sinasabi na kunin daw niya ito. Nang didiri siya habang sinasabi niyang sobang sa kanya na seryoso, kalimutan mo na lang. Ako ay isang taong makakapagbigay sa iyo ng ganitong bagay, alam mo ba? Na napasabi ang ating bida sa kanyang isip na siyempre. Dahil mas mataas ang ranggo mo kaysa sa leader ng sektang pulubi. Pero kahit na masyado itong marumi, nakakadiri pa rin ito. Na napahawak siya sa ulo na tila mababaliw pag naiisip niya kung saan ito kinuha niyang sobang. At pagkatapos napaluhod ang ating bida. Tinawag niya si Chongsang. Na sinabi na lumapit daw siya sa kanya. Nagtatakang tumugon ito na oho. Habang papalapit sinabi ng ating bida sa kanya na ito ay isang mahalagang regalo na ibinigay niya sa atin, maging magalang sa pagtanggap nito mula sa kanya. Tumugon ito at sinabi na oo Master Uncle. Nakayuko ang ating bida sinasabi na salamat po sa inyong kabaitan, Ginoo. Hindi ko po maaaring tanggapin ang ganoong mahalagang regalo gamit ang aking 2 kamay. Habang ito ay inaabot sa kamay ni Chongsang ang Master Coin. Napangiti siyang sobang na tumingin sa ating bida at sinabi niya sa isip na hinihiling niya sa iba na tanggapin ang regalo habang siya ay yumuyuko. Siya ay labis na magalang. Ito ang pinakamagalang na paraan na maaaring gawin ng isang tao. Tumayo na ang ating bida at isinuntok ang kamao sa kamay habang yumuyuko na tumatawang sinasabi naman niyang sobang sa kanya na. Ang isiping pamilyar ka sa mga asal ng aking kapanahunan. Alam kong taglay mo iyan. Ngumiti ito at sinabi sa isip na ang husay niya. Gusto ko siyang hilahin papunta sa alyansa ng matuwid na murim kahit na hindi sang-ayon ang udang sa mungkahi ko. Makikita sila mula sa itaas sinasabi sa kanya niyang sobang na ngayong naibigay ko na ang gusto kong ibigay, ako ay alis na. Kung muli kang pupunta sa labas ng mundo, mag-inuman tayo. Tumugon ito at sinabi na okay po sir. Ngumiti ito kasabay na sinabi na kung ganun paalam na. At ito ay mabilis na nawala na parang hangin sa harapan nila. Na sinabi ng ating bida na wala na siya diba? Natumugon si Chongsang na oo wala na siya. Itinuro ng ating bida ang warrior coin at sinabi na linisin mo iyan ng maigi hanggat kaya mo. Tiyakin mong hindi ito magkakaroon ng amoy. Tumugon si Chongsang na hugasan ito. Na sinabing muli sa kanya ng ating bida na oo, bilisan mo na. Habang papaalis si Chongsang sinabi naman niya sa isip na ang barya ng mandirigma ng sektang pulubi. Nakakuha ako ng kayamanan na hindi ko inakalang makukuha ko. Na nahihirapan naman si Changwo.
Na napasabi na Uncle Master. Umisi siya ng masama at sinabi sa isip na dahil ito ay isang regalo lamang mula sa kanya, ibig sabihin may utang pa rin siya sa akin. Na umiiyak na si Changwoo na sinasabing muli na Master Uncle. Na sinisigaw pa niya sa kanyang isip na sisiguraduhin kong makukuha ko ang lahat mula sa iyo para sa utang mo sa akin. At sumapit na ang gabi. Na makikita ang templo ng Sect Master. Na ito ay nakatingin sa maaliwalas na langit sa nagniningning na mga tala. At naaalala ang sinabi sa kanya niyang Sobang na ano ang inyong palagay. Nais kong bigyan ng magandang kinabukasan ang batang iyon. Na nagulat siya na napasabi na ang kinabukasan, ang ibig mong sabihin ay na sinabing muli sa kanya niyang Sobang na maaari kong imungkahi na matuto siya mula sa leader ng Orthodox Murim Alliance. Nagulat si Sect Master sa kanyang narinig buhat dito. Na nakangising sinabi niyang Sobang na hindi ba ito isang pagkakataon na minsan lang sa buhay. Ang Sword Saint, Chiel Jiryang. Sa larangan ng espada, wala nang mas hihigit pa sa kanya. Na nakatingala pa rin sa langit si Sect Master sinasabi sa isip na narinig ko na nakamit na ni Jinmu ang intent key at nagpapakita ng mga palatandaan ng sword intent. Wala pang nakakamit ng kanyang nakamit sa kanyang edad sa kasaysayan ng sektang Wudang. Dagdag pa niya habang makikita ang kanyang muka na isang henyo na lumalago sa kanyang sarili. Kung matututo siya mula sa Sword Saint kung gayon, makakamit niya ang isang antas na hindi pa nakakamit ng sinuman at ang pangalan ng sektang Wudang ay kakalat din sa buong gitnang kapatagan sa ilalim ng pangalan ng Sword Saint. Patuloy na nakatingin sa langit habang sinasabi pa niya sa isip na siya ay magiging disipulo ng Sword Saint sa halip na espada ng sektang Wudang. Dagdag pa niya sa isip na anuman ang mangyari, ang pinakamahalaga ay ang iniisip ni Jinmu. Dahil kami, ang sektang Wudang, ay ginagabayan lamang ang aming mga disipulo sa tamang landas at hindi namin pinagdedesisyonan ang kanilang mga landas para sa kanila. Ito ay isang bagay na kailangang pagdesisyonan ni Jinmu para sa kanyang sarili. Humawak sa kanyang balbas at sinabi na hindi ko akalain na mangyayari ito ng ganito kabilis. Sa palagay ko kailangan na naming magsimulang maghanda sa lalong madaling panahon. At dito na po nagtatapos ang ika-59 na kabanata.